a wise spender as well as nag-i-enjoy ka. Hello guys! Welcome back to my channel. This is Wanderlust once again. Kumusta naman ang bawat isa? I hope na ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, kindly hit subscribe. Isama nyo na rin ang bell button para you're keep updated and notified sa next nating mga videos. So for today's video guys, I just wanna share some common mistakes na ginagawa ng mga nagta-travel minsan. Or, I know and I believe na bawat isa sa atin, we are planning for a big vacation together with our loved ones, together with our families. And meron tayong mga preparation na mga ginagawa. And sometimes, may mga mistakes tayong ginagawa sa ating budget na wherein, instead na sana ma-spend natin every single cents ng ating budget, na enjoy natin, we are just throwing it away just like that. So, may mga mistakes tayong nagagawa minsan. So, today, I'll just gonna share it with you para na magiging aware tayo at ma-avoid na rin natin sa mga next natin na mga travel or kahit na within the country, this is applicable. So, what are these mistakes and paano natin ito ma-avoid? Una guys is, especially if you are traveling abroad, so kailangan natin, alam naman natin na iba yung currency sa ibang bansa. So kailangan natin magpapalit ng pera. Of course, pag within the Philippines lang tayo or within the country, hindi na natin kailangan. But if we are traveling abroad, we need to know the exchange rate sa lugar na yon. So ang isa kong advice guys is wag na wag kayong magpapalit sa airport. Magpapalit kayo ng, syempre minsan kailangan din natin ng konting cash. So, pwede kang magpapalit kung saan ka nagmula. Halimbawa, pag sa Pilipinas ka, so you can exchange some of your money or sa bangko mismo, you can ask and compare the rate. Or pagdating mo na sa lugar na pupuntahan mo. Pero, huwag kang magpapalit sa airport mismo and try to know the rate. Kahit lang yung halimbawa, yung Coke ng isang yung presyo ng isang can of Coke, magkano yun? At saka i-convert mo sa peso. O para may konti kang idea kung ano yung rate ng pera doon, 'di ba? So para hindi ka parang hindi ka ma-scam, hindi ka masasabi mo na ay parang affordable siya, yung ganon. You have the idea, get some idea about the exchange rate. The second one is, kailangan nating mag-book ng advance, especially sa ating airline ticket or mga hotel bookings natin. Kailangan natin mag-book in advance kasi mas mahabang time, mas low ang price. Kaysa naman na agad-agaran. Alam naman natin yung kalakaran na, di ba, pag nag-book tayo na agad-agad, mas malaki yung price nating binabayaran. Unlike na pag nag-booking tayo in advance, may mga discount, kung minsan meron silang mga binibigay na mga promos sa mga early bird, parang ganon. So, we have to book our tickets, we have to compare. Huwag ka lang mag-check sa isang platform. Halimbawa, sa Cebu Pacific, or try another platform na nag-offer ng mga hotel bookings or mga airline bookings. Huwag ka lang pag nakita mo na, ayun na, bibilhin ko na. So, you have to check and compare, search palagi. Go for the lowest price. And another one guys is, pag sinabing lowest price, hindi lahat na lowest price ay talagang low. Kasi kung minsan, may mga lowest price na may mga hidden charges pala. So, you have to check kung minsan hindi included yung tax. Kung minsan, diba sa Cebu Pacific, meron silang mga low fare na ganon. So, you have to check kasi kung minsan hindi included yung baggage, hindi included yung
taxes, hindi included yung, maraming mga hindi included. So, you have to check. Kailangan mong i-check yung details kung yun na ba talaga yun. Kasi kung minsan, akala mo, in the first glance, akala mo is, yun na yun. Akala mo nakakamura ka, pero pag i-add on mo lahat, is mas mahal pa yung kinalalabasan niya. So, yun guys. And sa hotel, ganun din, kasi kung minsan sa hotel may mga hidden charges sila, may mga facilities sila na ini-include. So, you have to check every details. You have to check kung may breakfast ba. Actually, guys, for me, requirements ko sa hotel is as long as safe, nasa center siya, I mean, very accessible, and malinis, yun na, it doesn't matter kung mga Class A, Class B, mga 5-star, yung mga ganon. So, as long as safe siya, kasi nga, di ba, pag pumunta ka sa isang lugar, hindi naman hotel yung pinuntuhan mo. Pupunta ka lang doon, you will just, matutulog ka lang naman sa gabi. So, for me, it doesn't matter na, at saka ayaw ko din na, never din akong kumuha ng breakfast pag ako yung nag-book ng hotel. It's because, kung minsan, di ba, may oras sila sa breakfast. May oras sila sa breakfast. So, pag na-late ka ng gising, syempre, tanghalian na. O, di ba, nagbayad ka ng breakfast na hindi mo kinainan. Or kung minsan ayaw mo yung mga choices. So, di ba, much better na hindi mo na lang i-include yung breakfast sa hotel bookings mo. Ayun, guys. At saka, isa pa, magdala ka ng mga toiletries mo kasi pag pumunta ka sa isang lugar, kung minsan may mga hotel na hindi nag-provide ng mga soap, shampoo, so at least ready ka, hindi ka na lalabas at bibili. Kasi talagang pag pumunta ka sa isang lugar na wala ka, kailangan mong maghanap, waste of time, at saka yung pera mo. At least lahat, syempre, gusto mo yung ma-enjoy mo na stress-free, so magdala ka na lang ng mga sarili mong mga toiletries. Okay. So, another one is be friend of the public transportation. For me, I don't recommend palagi na nakataxi ka, palagi kang naka-Uber. Syempre, mas mahal yun, diba? So, before going to a place, get to know, be friend with the public transportation. There's nothing bad about it. At saka, syempre, kailangan mo lang alamin saan ka pupunta, ano yung mga pwede mong masakyan, saan ka baba, ganun lang naman. So, yun guys, mas makakasave ka ng pera. O, diba, nai-enjoy mo every cents of your budget na hindi lang basta na ginagastos mo sa wala lang, na parang tinatapon mo lang. Ayun, be wise spender as well as nag-i-enjoy ka, o diba? And then another one is yung sa mga restaurant na mga pinupuntahan. I mean, for me, I recommend na just eat like locals. This is one of the tip, guys. Pag pumunta kayo sa isang lugar, pag may nakita kayong isang kainan na maraming locals ang kumakain, ibig sabihin, masarap ang pagkain sa lugar na yan. So, go for the place. Instead of eating sa mga 5-star hotel, sa mga class A na mga restaurant, kung sino-sino pa dyan, it's because ganito yan. Pag pumunta ka sa mga 5-star na hotel, sa mga class A na mga restaurant, most of the time, 75% of the place ay yung binayad mo sa lugar na pinuntahan mo instead sa lasa ng pagkain. So, kung makakain mo yun sa labas, mas malasa, mas mura, bakit ka dun ka pakakain? O diba, kung malinis lang naman. So, that's my tip. Eat like locals wherever you go. Walang problema as long as malinis siya, makikita mo naman yon. Malinis siya, maraming kumakain, dinudumog ng tao. Doesn't matter kung the aircon ba yan o ano. Diba, kung pumunta ka para kumain, kaya ayun guys. So yun lamang yung mga, kung minsan mga bagay na ginagawa natin, na mga maling bagay na ginagawa natin na parang wala lang.
akala mo lang na parang walang impact. Pero pag sama-samahin mo yung mga natipid mo dyan, pwede mo nang pambili ng isang meal, pwede mo nang pambili ng mga regalo mo, pwede mo nang maibili ng isang damit sa sarili mo. So, if you can tipid, if you can tipid, why? Why not? Kung meron din namang paraan para maka tipid ka, be a wise spender as well as nag-i-enjoy ka, o diba? So guys, yun lamang ang ating tips. I hope na meron kayong matutunan. Until sa susunod nating videos, thank you so much for watching. And this is Wanderlust. Once again, more upcoming videos, as what I'm always saying, na whatever you are doing in life, and make sure that it makes you happy, because we don't know what's next. O diba? So thank you so much guys. Enjoy each day of your life, and God bless everyone. Thank you so much, and see you on the next one. Bye!